sa kanyang panahon. Bakit nga ba nananatili tayong nakagapos sa mapapait na alaala ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Teresa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ikaw? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan po namin ng anak ko ng lugar na matitira. Naisip ko pong mas magiging ligtas kami rito. Alam mo kung gaano kitang kinamumuhian, Diana. Inay, nagmamakaawa na po ako. Para na lang po sa inyong apo. Apo? Sinong apo ang sinasabi mo? Si Luke. Siya po ang naging bunga ng pagsasama namin ni David. 7 taon na ang nagdaan. Hindi ko na po nagawang makipag-ugnayan sa inyo dahil alam ko kung gaano niyo ako kinapupuotan. Oo. 7 mahahabang taon. Pagkatapos mapatay si David, para kang bulang bigla na lamang naglaho. Walang paliwanag sa pagkamatay ng aking anak. Wala lahat. Luke, anak, magmano ka sa lola mo. Sige na. Mano po, Lola? Kung isang panlilinlang lang ang lahat ng ito, makakaalis na kayo ng anak mo sa harapan ko. Inay, maniwala po kayo. Dugot laman ninyo si Luke. Kaya sana, huwag niyo naman po kaming itaboy na mag-ina. Kayo lamang ang tanging matatakbuhan namin sa sandaling ito. Akalain mo yun? Natakasan ka ni Diana? Yun ang akala niya. Dahil kahit saang sulok man siya ng Pilipinas magtago, ahantingin ko pa rin siya. Hayaan mo na kaya si Diana dyan. Total, marami ka namang alaga rito sa beer house mo. Ang babata pa. Eh, siyempre, ang piliin mo yung pinakaswabe. Maraming contact na foreigner si Diana, Leo. Isa pa, mahusay ang diskarte niya sa pagre-recruit ng mga babae. Buhay na buhay ang negosyo ko dahil sa kanya. Oh, yun lang ba talaga ang dahilan? Ang nakikita ko kasi sa'yo, tinamang ka ng gusto kay Diana. Kung sa bagay, may asim pa ang babaeng yun. Ano, tama ba ako? Masyado kang malisyoso. Ang mabuti pa, kumuha ka pa ng beer sa freezer para mas malasing tayo. Ang gusto kong malaman ay yung totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. At sino ang pumatay sa kanya, Diana? Kasagsagan na po ng nangyaring gulo noon sa beer house nung rumesponde si David. Hindi ko na po alam kung saan-saan ang galing yung mga putok. Nung makita ko siya, duguan ang nakahandusay sa semento. Kung ganun, namatay pa lang anak ko dahil lamang sa pagtatanggol sa isang walang kwentang katulad mo. Sa isang putik na katulad mo. Sa maniwala kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman nyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nung makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana!
matulog sa kwarto mo? Di ba po kasi ako naantok? Tita Ani. Tita, umiyak ka ba? Bakit? Si Lola Teresa po kasi. Lagi po niya kaming pinagtatabuyan ni Mama. Bakit galit na galit po sa amin si Lola, Tita? Hindi naman siguro. Maaring dala na lang ng katandaan niya. Kasi alam mo, marami na rin siyang iniisip. Kaya madaling uminit ang ulo ng lola mo. Sana po, bumait na siya sa amin ni Mama. Kasi wala naman po talaga kaming pupuntahan ni Mama eh. At saka, gusto ko na rin po dito. Kasi mabait ka naman po sa akin, Tita Ani. Mabait din ang Lola Teresa mo, Luke. Hayaan mo, mapapatunayan mo rin yon sa pagdaan ng mga araw. Sa ngayon, maaring meron lang siyang pinagdadaanan, ha? Ano yun? Ano yung bumagsak galing dito sa mga gamit ni Diana? Ano ba to? Oh, Diyos ko. Baril? Bakit may baril ang babaeng yun? Para saan? At kanino niya gagamitin ang baril na ito? Hoy, Jack! Saan ka pupunta? Alam ko na kung saan matatagpuan si Diana, Leo. Talagang hindi mo tatantanan si Diana, ha? Mahalagang oras ko. Saan na tayo mag-usap? Teka, sasama ako. Hindi na kailangan. Ang bantayan mo yung mga babaeng pasaway sa kasa. Sige na, alis na ako. Teka, oy! Yung baril mo na yun mo sa akin, oh! Jack! Chang, huwag muna kayo magpanik sa baril na nakita ninyo sa mga gamit ni Diana, okay? Paano hindi ako magpapanik? Baril yun. Pero wala na yun ngayon sa pinagtataguan niya. Ano malay naman natin kung sira pala yung baril na yon at hindi naman pala pumuputo? May mga balang nakabalot sa banyo. Nakita ko rin sa mga gamit niya ang pinanggalingan ng baril. Kanino niya balak gamitin yon? Sa akin? Bilang paghihiganti sa paninisi ko sa kanya sa pagkamatay ni David. Yun ang totoong motibo niya kung bakit siya nagbalik dito, Ani. Jack, ikaw? Mabuti naman. Kilala mo pa ako, Diana. Madaling tandaan ang mukha ng demonyong katulad mo. Marami ka pa satsat eh. Sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin ngayon. Halika, sumakay ka na sa kotse. Bitiwan mo ako, Jack! Diana, Gusto ko na magbagong buhay! Hayaan mo na ako, palayain mo na ako! anong palagay mo sa akin, tanga? Kaya ako nga pinatay si David eh, para maging akin ka. Pagkatapos ngayon, gusto mong palayain kita, ha? Ikaw ang bumaril kay David. Nang rumesponde siya sa gulo sa beer house. Oo, ako nga. At yung gulo sa beer house, ha? Pakana ko lang yun. Binayaran kong isang customer para bastusin ka dahil alam kong sasaklolohan ka ni David. Kung gano'n, para sa'yo pala talagang mga bala ng baril na ito. Teka. Diana, baril yung hawak mo.
Alam mo, masamang maglaro ng baril. Hindi Ang totoo, uubusin ko ang lahat ng mga bala nito sa ulo mo ngayon, Jack. Diana. Katarungan para sa pagpatay mo kay David. Sandali. Katarungan para sa pambubusabos mo sa pagkatao ko! Nay, ngayong nabigyan ko na ng katarungan ng pagkamatay ni David, mapapanatag na rin ang kanyang kaluluwa. Saan man siya naroroon. Pero hindi mo pa rin dapat na inilagay sa mga kamay mo ang batas, Diana. Siguro nga, kailangang mangyari ang lahat ng ito para ganap ng maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan sa mga pagitan natin. Diana, patawarin mo sana ako. Hinusgahan kita. Sinukat kong kakayahan mong magmahal ng tapat. Si Luke, siya ang magpupuno sa pangungulila niyo sa pagkawala ni David. Pangako. Pagmamahalin ko mapo ko. Katulad ng naging pagmamahal ko sa kanyang ama. Sa mga sinabi niyo, mapapanatag na rin po ako, Inay. Hindi na ako mag-aalala para sa kinabukasan ng aking anak. Ikaw pa rin ang kanyang ina, Diana. At kailanman, hindi ko matutumbasan ang papel na ginampanan mo sa buhay niya. Lalo pa, nakita kong espesyal na ugnayan niyo sa isa't isa. Hinding-hindi mawawala ang imahe mo bilang isang ina sa iyong anak. Sa kanyang panahon, may mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang Sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Oh, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko. Ano? Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, Inay. Yan po yung napagkasundoan namin. Pero inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero nay, Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit niyo naman nasabi yan? O kung talagang mahal ka niya, nung pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binata naman siya. Sobra naman kayong humatol. Oh, Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw.
Nakukunin mo itong mga dala kong groceria at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. Salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging ang maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una, nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, oh. Matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa? Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Uy, tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman, nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yon, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Rhea. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya, Dati. ano 2 beses 1 linggo, nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon, lahat lang yun, wala na. Kasi kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi ang pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya. At hindi na niya kaya na balikatin pa ang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay, Ay, bakit ka narito? kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon Pero Nay, ako na lang pong walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanino po ako manghihiram? Sa tiyo Pipito mo. O kaya sa kuya mo. Tawagan mo siya. Ba't ganun, Nay? Pag sa akin wala kayong pera. Pero pag kay Mang Emilio meron. Hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na, sige na. May gagawin pa ako.
naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng husto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo. Rhea, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Chupipito. Basta, mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya, siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa'yo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako eh. Magaling magdahilan. Magaling pang magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Hindi, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh. May parausa ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na ang maging gwapo, Gabino. Paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ang ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umagang umaga galit ka? Wala naman ako kasalanan sa'yo ah. Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada! Doon sa tindahan ni Aling Gundeng! Leonora. Ang sama mo! Makasarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal? Dahil hindi ka seryoso sa akin! Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko! Maghiwalay na tayo! Inay. Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, Ay, Rhea, narito po pala kayo. anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Patawad. Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na. Opo, inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niya na si Inay sa akin.
sa kanyang panahon. Maisasakatuparan pa ba ang isang pangarap kung may pangit na reputasyon ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Rodora sa ating tunang sa kanyang panahon. O anak, kumusta yung resulta ng lakad mo? Kailan ka papasok sa kampo? Ha? Sabihin mo agad para maihanda ko ng lahat yung mga kakailanganin mo roon. Nay, bumagsak po ako sa background investigation eh. Background investigation? Ano ba yun? Tsaka, paano ginagawa yun? Kung ipaliliwanag ko ba sa inyo, maintindihan nyo kaya? Patatanggap nyo kaya? Anak, ano bang ibig mo sabihin? Saka na ho tayo mag-usap. Teka, Gusto ko na magpahinga. Isak, sandali! Anak! Ano nga ba? Malapit na ba maluto yung mitsadong baka mo? Apurin mo na yun at makaparating ng apo mo. Eto na nga. Malambot na, kaya ihuhulog ko na yung mga sahog. Pagkatapos titimplahan ko na. Para ko nang nakinaginita. Ang tigas-tigas ng apo mo kapag naka-uniforme. Lalo pa siyang gugwapo, abay. Ang gusto lang naman niya makapagserbisyo sa kapwa. Napakamatulungin ni Zack. Madadagdag siya sanay ng mga kapulisan na may mabubuting puso. Totoo ang sinabi mong yan, abay. Kaya talaga yung pinagmamalaki ko ang batang yun eh. Maganda yung nakalakhan niyang pakikipagkapwa. Abay, may mabuting puso ang apo natin. At naniniwala akong yun ang gagabay sa kanya sa kanyang mga layunin. Mabuti ka pa. Ilang proseso na lang, papasok ko na sa kampo. Sana nga wala akong maging problema sa physical, medical at dental examination, pare. Healthy living ka naman ever since. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kinakabahan pa rin ako sa final interview. Kasi baka sumablay ako eh. Ako, ang ikinatatakot ko, yung susunod na mga mangyayari sa buhay ko, pare. Wala nang kwentang magigandang nasimulan ko. Nasira ng lahat ang mga pangarap ko, ang kinabukasan ko. Para sa akin, wala nang kahulugan ng buhay. Leroy, Aba, Aling Dora, kayo pala. Kumusta na kayo? Oh, pasensya na po. Hindi po ako nakakadalaw sa inyo. Dahil medyo busy po ako nito mga nakarang araw sa applyan eh. Namimiss ko na nga po mga luto nyo eh. meron lang akong gustong itanong sa'yo tungkol kay Zack. No, opo. Ano po yun? Sana sabihin mo sa akin ng totoo. Ha? Opo. Gusto kong malaman ang totoong nangyari sa pag-a-apply ng anak ko. Hi, Kuya! Tingnan mo, oh. Finally, nabili ko na ang best gift ever na ibibigay ko sa'yo sa oath-taking mo! Jaran! Nagsaya ka lang ng pera, Jessie. Ah. Hindi mo na dapat binili ang stainless steel watch na yan. Oh, wait. Di ba nang tanungin kita kung anong regalo ang gusto mo ibigay ko sa'yo sa oath-taking nyo? Stainless steel watch ang sinabi mo? Dahil akala ko, wala akong magiging problema sa pag-a-apply ko. Oh, Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, di ba?
Ipinasa kong lahat ang examen. Mula sa eligibility, physical agility test, lahat. Pero alam mo ba kung anong masakit na dahilan kung bakit hindi ako makakasama sa mga kabats kong mag-o-taken? Kuya, Alam mo ba, ha, Jessie? O ano, abay? Sumagot na ba sa mga text mo si Zach? Ilang araw na nga kasi mula nang ipagluto mo siya ng mitsadong baka pero hindi rin siya nagagawi rito. Ang problema nga, lahat sila, hindi sumasagot sa mga text sa tawag ko. Nag-aalala tuloy ako eh. Baka ikaw ako may problema, mag-iinaabay. Mabuti pa para mapanatag tayo, na. Bumunta na tayo sa kanila. Tayo na magdala ng mitsadong baka na niluto mo para kay Zach. Saka para makatikim na rin sila lahat. Total, itinabi mo naman lahat sa freezer, di ba? Ay, tama ka, abay. Okay. Tayo na nga siguro ang pumaraon sa kanila. Teka, sandali kukunin ko lamang sa freezer yung mitsadong baka. Sige. Bumili na rin tayo ng kasama cake sa bakery. Doon sa may labasan para may dagdag pa sa lubong tayo sa mag-iina. Ay, magandang ideya yan. Ay, sige, abay. Zach, nakausap ko si Leroy. Ilang araw bago siya pumasok sa kampo. Sa katapusan ng o-taking nila, kasamang iba pa naming kabats. Sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan kung bakit bumagsak ka sa background investigation. Sinabi sa inyo ni Leroy? Bakit ayaw mo akong sumbatan? Bakit ayaw mo ipamukha sa akin na kaya hindi ka natanggap sa pag-a-apply sa kapulisan dahil sa pagiging shoplifter ko noon? Bakit dinadaan mo sa pagsasama ng kibo? Ayaw mo akong kasuklaman dahil ako ang dahilan ng kabiguan ng pangarap mo. Dahil hindi ko kayo kayang sumbatan, inay. Hindi ko kayang saktan ang kalooban ng taong mula sa pagkabata ko. At kahit hanggang ngayon, puro kapakanan ko pa rin ang iniisip. Wala akong karapatang husgahan kayo. Dahil lamang sa naging hanap buhay niyo sa nakaraan. Pero ako, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyaring ito. Kung hindi dahil sa aking pangit na nakaraan, sana nasa kampo ka na rin ngayon. Tulad ni Leroy. Nagmamatya ka na rin ngayon doon. Kasama niya. yun pong lahat na narinig ko. Mula sa naging pagtatalo ni na Inay at Kuya Zach, Lolo. Pero sa mga nangyari, mas dapat lamang sila magkaunawaan. Kung kay Kuya Zach po, wala po ako nakikita problema, Lolo. Tanggap po niya na hindi na siya magiging isang pulis. Pero si Inay, masyado po niyang sinisisi ang kanyang sarili. Bakit ganon, Inay? Kailangan ba laging husgahan ang kinabukasan ng isang tao? Dahil lamang sa isang pangit na nakaraan? Ang gusto ko lamang noon, huwag sumala sa oras ng mga anak ko. Mabuhay ko sila noon ng maayos, mapag-aral. Iba-iba ang pagtanggap ng kapwa natin sa mga bagay na ginagawa natin, anak. Hindi natin sila masisisi. Paniniwala nila yon. Pero ako, Day, kapag may nagtanong sa akin dito tungkol sa kapwa ko, puro kabutihan lang ang sasabihin ko. Hindi ako magsasalita ng hindi maganda.
para lang mahusgahan ang kanilang pagkatao. Dahil ayokong danasin nila ang pinagdadaanan naming mag-iina ngayon. Talaga, kuya? Sasabay ka sa akin kumuha ng master's degree? Oo, gusto ko kasi magturo sa criminology. Total, isa rin yun sa mga option ko noong paman. Alam mo, kuya, natutuwa ako dahil bumalik na ang dating sigla mo. Nakikita ko na ulit ang kislap sa mga mata mo. Hindi naman tayo kailangan mag-settle sa mga nangyaring kabiguan sa ating buhay, Jessie. Nasa atin pa rin ang lahat ng pagkakataon para magpatuloy. Huwag na huwag nating isusuko ang lahat. Nay, gabi na. Bakit hindi pa kayo natutulog? Oh, umiiyak ba kayo? Panay ang pahid nyo ng mga luha nyo eh. Kasi anak, hanggang ngayon, hindi pa ako ganap na nakakahingi ng tawad sa iyo tungkol sa mga nangyari. Hanggang ngayon, guilty pa rin ako. Nay, kalimutan nyo na yun. Hindi talaga ako nakalaan para doon. Kasi nga, tulad ng lolo at lola mo, inusap ko rin na makita ka na naka-uniforme. Maganda ang tindig, matikas. Masaya na rin po ako sa pagtuturo sa kolehiyo. Dito, nabibigyan katuparan ko rin ang mga layunin ko. Pagsaserbisyo rin po ito kasi, lalo na sa mahirap na estudyanteng nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Hindi naman po nababagong kagustuhan kong makatulong sa kapwa. Alam mo, anak, yan ang katagian mo, pinagmamalaki ko. Nay, Yung pagtulong mo sa kapwa, nang walang hinihintay na kapalit. hindi po ako magsasawa sa paggawa ng mabuti. Yan pong ipinapangako ko sa inyo at sa Diyos. Magsisilbi po itong paraan ng aking pamumuhay. Sa kanyang panahon. Mga kaibigan, ating pakinggan at alamin ang kakaibang naging karanasan ni Mimi sa ating dunang sa kanyang panahon. Thank you, Jake. Ang bait mo pala. Mabait talaga ako, lalo na sa mga magaganda kong kaibigan na katulad nyo. Sana hindi mo na lang kami ibinili nito. Bakit naman? Oo nga, Mimi. Buti nga binili tayo ni Jake. Ang mahal ng pabangong ito, ha? Lalo na yung binigay sa'yo. Eh, yun na nga eh. Ang mahal. Nagastusan siya ng gusto, kaya nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Kusa akong ibigay yan. Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Alam mo, Jake, sa akin, wala kang problema. Dahil buong puso kong tinatanggap ito. Thanks, Lulu. O ano? Okay na ba, Mimi? Oo, sige. Nandito na eh. Pero next time, wag mo na kami pagkaabalahan pa ng ganito. Ay, nako. Huwag mong intindihin si Mimi. Talagang mahihain ang kaibigan ko na yan eh. O ano, tara na. Punta na tayo sa resto. Nagugutom na ako. Pero gabi na, Lulu. Ay, ano ko ba? Sandali lang naman tayo. Tama si Lulu. Pinagbigyan nyo na rin lang ako ng mamasyal ngayong birthday ko. Lubusin nyo na. Samahan nyo na akong kumain. Kumain na ako, Pete. Pinakain kami ng may birthday na kaibigan ni Lulu. Ganun ba? Nintay pa naman kita. Sorry. Ayaw ko na nga sanang kumain eh. Kaya lang mapilit sina Lulu at Jake. Sino Jake?
May kasama kayong lalaki? Siya yung may birthday na nag-blow out sa amin. Kanina ko lang siya nakilala. Okay. Binigyan pa nga niya kami ng pabango eh. Galante naman niya. Sabi ni Lulu sa akin, medyo matagal na niyang kakilala si Jake. At galing yan sa abroad. Nay, narito na po ako. Narito ko sa kusina, Mimi. Napakainit sa labas. Oh, nabili mo ba lahat ng mga kailangan dito sa bahay? Opo, pati na yung vitamins nyo. Salamat, anak, ha? Oy, siya nga pala. Naiwan mo yung cellphone mo kanina sa may sopa. Nilagay ko na doon sa tukadur mo. Talagang hindi ko na po dinala yun. Sandali lang naman akong mag-grocery. Abala lang yung cellphone na yan. Kung may tumawag sa akin at text naman sa akin, pwede ko naman sagutin yan pagdating ko. Ay, nabanggit mo yung tawag. Tumawag yung kaibigan mo si Lulu. Pinapaalala lang niya, lakad daw niyo mamaya. Naku, babae yun talaga. Ang kulit. Sinabi ko na nga hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa dito. Nangungulit pa rin. Di ba dalawa yung anak niya? Oo. Yung isa sa una niyang asawa, 12 years old. At yung bunso naman niya, 6. Anak niya po yung kay Conrad, yung partner niya ngayon. Hindi ba niya inaalagaan ang mga yun? Kaya lakad siya ng lakad? Eh sabi niya, may kasamang katulong naman daw yung mga anak niya. Alam mo anak, naguguluhan ako sa buhay niya. At hindi ko rin gusto yung mga kilos at gawa niya. Mag-ingat ka sana sa kanya, ha? Talaga, Jay? Type mo si Mimi? Oo, Lulu. Heh, mahilig ka pala sa mga babaeng simple lang. Ibang dating sa akin ang beauty niya eh. Kaya nga, nagpapatulong ako sa'yo na maging close sa kanya. Naku, baka mahirapan tayo. Ha? Sobrang loyal yun sa asawa. Homebody rin. Sige na naman. Tulungan mo na ako sa kaibigan mo. Ako naman ang bahala sa'yo. Kasi madalas pag tinetext ko siya at niyayaya sa lakaran, ay naku, tumatanggi. Puntahan mo na lang. Ah? Sige na, please. Sige na nga. Ha? Naku, kung hindi ka lang gwapo at galante, hindi kita tutulungan. Bihis ka na naman, Lulu. Ah? Alis ka na naman. Oo, pupunta ako kay Mimi. Yayain ko siyang mamasyal. Lagi ka na lang namamasyal. Ano ba? Papawala lang na inip yun. Hindi mo na inaasikaso mga anak mo. Marami kang dapat gawin dito. Naku, dalawa ang katulong natin, ha? Kaya may gagawa ng lahat ng trabaho dito. Kahit na may tungkulin ka pa rin sa iyong mga anak bilang kanilang ina. Hey, tama na nga yan. Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan eh. Alam mo, Conrad, wala akong ginagawang masama. Talaga, tiyan ka na nga. Sana nga wala kang ginagawang masama. Dahil hindi ako tulad nung una mong asawa. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Pasensya na, Lulu. Pero talaga hindi ako pwede. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. May sakit ang anak namin ni Pete. Uy, nandiyan naman si Aling Fonsa, yung nanay mo. Ako ang ina ng bata. Kaya mas dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Lalo na ngayon may sakit siya. Ha? Ang hirap mo naman kausap ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? Totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porque alam mong gusto ka ni Jake. Ano? Gusto ako ni Jake? Pero hindi bale. Buti nga, huwag mo siyang pansinin. Para ako na lang ang pansinin niya ngayon. Ano? Gusto mo si Jake? Lulu, may relasyon pa kayo ni Conrad. Nagdagan mo lang ang pagkakasala mo. Wala ka na pakialam doon.
Maaga ka ngayon, Pita. Hindi ako nag-overtime. Dahil nga may sakit si JR. Gusto ko, dalawa tayo mag-alaga sa kanya. Oh, salamat naman. Mas gusto ko nga kasama kita eh. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Pero narinig ko ang pag-uusap niya ni Lulu. Ha? Narinig mo? Pati na sinabi niyang gusto ka ng Jake. Alam mo, nainis ako sa kanya eh. Gusto ko nga kayong lapitan para harapin siya. Pero nagpigil lang ako dahil babae siya. Salamat at agawa mo. Hayaan mo na yun. Mula naman ngayon, lalo ko na siyang iiwasan. Ayoko sa kaibigan na wawasak ng aking tahanan. Out of town? Opo, Nanay Fonsa. Celebration po natin dahil na-promote po ako. Congratulations, Manugang. Salamat po. 4 days po tayo sa Baguio, Nay. Tiyak na matutuwa si Junior nyo. Nag-aayos na nga po siya ng mga damit niya eh. Malandi ka. Bakit bigla ka na ng mahal, Conrad? Dahil bistado ko ng pagtataksil mo. Ay, ni Jake. Lugyan ka. Ay, Conrad, tama na. Alam mo na pala, o di magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Hindi sinasaktan mo pa ako ng ganito. Ayop ka. Niloko mo rin ako. Tulad ng ginawa mo dun sa una mong asawa. Pagbabayaran mo to, Lulu. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Oh, Conrad, Mariana, wag, tawa mo sa akin. Wag mo akong patayin. Wag. Bakit hindi kita magawang patayin? Bakit sa kabila ng ginawa mo? Mahal pa rin kita. Ano ba klaseng puso ito? Conrad, Pero hindi ko kayang tiisin. Ang sakit na ngayong panluloko. Hindi ko kaya. Conrad! Mimi. Sinabi sa akin ng kapatid mo ang nangyari. Kaya nalaman ko. Nakikiramay ako, Lulu. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya nagpakamatay si Conrad. Napakasapa ko. At dahil doon, sinumpa ako ng aking pamilya. Iniwan din ako ng mga anak ko. Napakabigat sa dibdib. Mimi, mag-isa na ako ngayon. At kakasuhan din daw ako ng mga magulang ni Conrad. Naaawa ako sa iyo, Lulu. Pero lahat yan ay bunga ng pagkakasala mo. Sana matatag mong harapin ang lahat. At magbago ka na. Para may ayos mo ang buhay mo. Sa mga natitira mo pang panahon dito sa mundo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. Sa kanyang panahon, hindi lang sa gawa nakikita ang katapatan ng isang tao. Nararamdaman din ito sa mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mirna sa ating dulang sa kanyang panahon. Mami, tayo lang po bang
kakain? Oo, Cindy. May program pa kasi ang daddy mo sa station. O sige na, tawagin mo na ang Kuya Jun mo. Okay po. Nay, ipagsasando ko na po kayo ng... Oy, bakit anak? Hawak mo na naman ang ulo mo. Sumasakit na naman po kasi. Ay, maano nga maupo ka na lang dyan. At ako na magsasandok ng pagkain. O ikaw naman kasi, para kang galit sa pahinga. Pagkatapos ng trabaho mo sa radyo, gawaing bahay naman ang inaasikaso mo. Ayoko po kasi magkulang sa trabaho ko. At syempre sa pamilya ko. Pero paminsan-minsan anak, mag-absent ka rin sa trabaho mo. Para makapagpahinga ka. At magpatingin ka na sa doktor. Mahal, ano ba yung mga damit na yan? Mga damit natin yan, mahal. Yung mga magaganda pa pero hindi na ginagamit. Isinama ko na sa mga nahingi ko sa mga kaibigan natin. Para ba yan sa gagawing paglingap sa summer ng istasyon natin? Gusto ko kasi bukod sa partisipasyon natin doon bilang mamamahayag, meron din tayong ipamimigay na tulong sa mga napinsala ng bagyo doon. Talagang bilib ako dito sa asawa ko. Walang kapaguran. Alam mo, masaya ako sa ginagawa ko. Oy, teka. Kumusta nga pala yung interview mo kay Sir Bonifacio? Ako, hindi siya dumating. Ha? Oo, na hindi mo lang nagpasabi na hindi siya sisipot. Ay, grabe naman siya. Isipin mo ha, halos murahin na ako ng mga tagapakinig. Dahil hindi ko raw ipinarinig ang panig ni Bonifacio. Kaya, inimbitahan ko siya. Tapos i-Indianin lang pala niya ako. Wala siyang isang salita. Huwag ka nang magalit. Nakakainis eh. Ganun talaga. Bahagi yun ng trabaho natin. Yung minsan, mai-Indian ka, mapagsasalitaan ng masakit ng ibang tagapakinig, at mapagbibintangan. Pero kailangan nating maging matatag at panindigan ang matapat na pamamahayag. Tama ka. Ang mahalaga ngayon, nalaman ng listeners na siyang hindi tumupad sa usapan. Oy, halika. Tulungan mo akong ayusin itong mga... Sige. Ang sakit ng ulo ko. Sumasakit na naman ang ulo mo. Oo, Edmar. Sabi ko naman kasi sa'yo magpatingin ka na eh. Pagkatapos ng lingap natin sa Samar, talagang magpapacheck up na ako. Dapat lang. Ang tagal na niyan eh. Baka kung ano na yan. Apo, tapos mo na bang gawin ang mga assignment mo? Yes po, Lola Letty. O siya, sige, matulog ka na. Don't forget to pray, ha? Wait lang po, Lola. Can we call Daddy and Mommy first? Para po, makamusta natin sila? Okay, sige. Oh, heto na. Nagre-ring na. Hello, Nanay Letty. Ay, Edmar, ito kasing bunso nyo. Gustong kumustahin kayo ni Mirna. Pwede ba? Tatawag na lang ako dyan. Dadalhin ko po kasi si Mena sa ospital. Ano? Ay, bakit? Anong nangyari sa anak ko? Salamat po sa pagdalaw, Boss Tony. Mga tapat na empleyado namin kay ni Mirna, Edmar. Kaya naman concerned kami sa inyo. O ano, kamusta siya? May resulta na ba ang mga examination? Meron na po, boss. Oh, ano raw ang sakit ni Mirna? Brain cancer po. Oh my gosh. Kawawa naman siya. Boss, kailangan daw siyang maopera na agad. Pero malaking halagang gugugulin. Good morning, boss. Mirna! Oh, ba't narito ka? Okay ka na ba? Kaya na raw niya, boss eh. Kaya isinama ko na lang siya sa pagpasok ko. Baka sa akin pa magalit eh. Kaya ko naman talaga eh. Lalo lang ako manghihina kung naroon lang ako sa bahay. Iniinom ko naman ng mga gamot ko. Kaya lang, baka naman makasama sa iyong mapagod. Hindi po, boss. Don't worry. Mag-iingat ako. At saka, may tungkulin ako sa mga tagapakinig natin. Kung sa bagay, ang dami nang listener ang naghahanap sa iyo. Tawag sila ng tawag dito. See? Kaya hayaan niyo na ako magprograma. May nag-text sa akin.
Sandali lang, boss. Sasagutin ko lang ito. Oh, Ano, boss? Payag na ba kayo? Kayo pala ang bisita ko, Mr. Saldivar. Greg na lang, Mirna. Masyado namang formal yung Mr. Greg Saldivar. Oh, okay. So, what can I do for you, Sir Greg? Dediretsahin na kita. Balak kong tumakbo sa darating na halalan. At gusto ko sana, ikaw ang maging public relation officer ko. Ho? Respetadong broadcaster ka. And I know, malaki ang may tutulong mo sa akin. At kapag tinanggap mo ang offer ko, triple ng kita mo rito ang ibibigay ko sa iyo. Maganda po ang alok nyo, pero I'm sorry. I cannot accept it. What? Tinatanggihan mo ang offer ko? Mirna, para kang nagtampo sa bigas. Sa lahat po kasi ng ayoko, yung sususian ng bibig ko at lolokohin ko ang taong bayan. Hindi baling maliit lang ang kita ko. Basta malaya ako nakakapagpahayag at hindi ko niloloko ang mga tagapakinig. Alalahanin mo, Mirna. May sakit ka. At kailangan mo ng malaking halaga para makapagpagamot. Ibibigay ko yun. Pumayag ka lang sa gusto ko. natutuwa ako at hindi ka nasilaw sa alok ni Greg, Mirna. Dahil mas mahalaga po sa akin ang trabaho ko dito, Boss Tony. Ang mapaglingkuran ng taong bayan sa pamamagitan ng tapat na pamamahayag. Ganon din po ang katwiran ko, boss. Ang ibig mo sabihin, Edmar? Inalok ka rin ni Mr. Saldivar? Hindi, mahal. Ang kalaban nating himpilan ang gustong kumuha sa akin. Sila yung nag-text sa akin ng isang araw. Ganun ba? Oo. Dodoblehin pang araw nilang kita ko eh. Tanggapin ko lang ang alok nila. Hoy, salamat naman at hindi mo tinanggap, Edmar. Boss, pareho lang kami ng paniniwala ng asawa ko. Hindi baling maliit ang kita, basta't nabubuhay naman ng malaya at nakapaglilingkod ng tapat sa taong bayan. Mapalad ang himpilang ito sa pagkakaroon ng mga mamamahayag na tulad ninyong mag-asawa. Sana'y dumami pa mga gaya ninyo. Oh, Nay. Bakit po kayo umiiyak? Nalulungkot lang ako, anak, at nag-aalala. Dahil hanggang ngayon hindi ka pa naooperahan. Kung tinanggap mo sana ang alok sa'yo ni Mr. Saldivar, malamang naoperahan ka na. Nay, wag niyo pong panghinayangan yun. Ayoko kasing mawala ka sa akin, anak. Mahal kita. Kung talaga pong hanggang dito na lang ang buhay ko, wala naman po tayong magagawa, di po ba? Dahil pahiram lang po ng Diyos sa atin ang buhay na ito. Pero kung ipahihiram pa po niya ito sa akin, naniniwala po ako na magkakaroon ng daan upang magamot po ako. Boss Tony, tawag niyo raw po kami. Oo, Edmar. Mirna, dahil may magandang balita ako sa inyo. Magandang balita ho? Ano po yun, boss? Nakita ng pamunuan ng himpilan ang katapatan ninyong mag-asawa sa inyong trabaho. Lalo ka na, Mirna. Pagka-graduate mo pa lang ng college, dito ka na agad napunta. At kahit may mga alok na dumating sa iyo, mas pinahalagahan mo ang trabaho mo rito. At dahil dyan,
Nagpasyang pamunuan ng himpilan na sagutin ang lahat ng gastos sa iyong operasyon. Oh, Diyos ko. Totoo po ba, Boss Tony? Totoo, Mirna. At yun ay hindi utang, ha? Gantimpala yun ang ating himpilan sa inyong matapat na paglilingkod. Mirna, handa na lahat ng gamit na kakailangan mo sa pagpasok mo sa ospital bukas. Salamat, Edmar. Natatakot po ako, Mami. Cindy, Aalala. huwag kang matakot. Ang gawin nyo, ipag-pray nyo ako, ha? Para pagilingin agad ako ng Diyos. Tama, mami mo, anak. Sama-sama natin siyang ipagpe-pray. At naniniwala ako, magtatagumpay ang operasyon na yun. Ako man, Edmar, nararamdaman ko, muli ko kayong makakasama. At kapag magaling na ako, lalo kong pagtatapatan ang paglilingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng tapat na pamamahayag.